Okay, good. We are on air. Okay. Bayan, magandang umaga po. At andito na naman po tayo Monday, November 18 at 2024. Medyo masalumot ang ibang sitwasyon natin dahil sa bagyo. At everyone now be considered to have our prayer para doon naman po sa mga kapatid nating nagsasuffer ng paranas ng bagyo ay atin naman po silang kahit sa panalangin ay maisalba at matulungan. Sa mga kapatid naming Muslim, Assalamualaikum, ang katahimikan at ang pag-ibig nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin. At sa Kristyanuhan ay hiling ko po na tayo po ay manalangin sabay-sabay. Sukran po para sa kapatid nating mga Muslim at welcome po kayong lahat after this prayer. Ama, maraming salamat po, Ama, at patuloy mo po kaming binibigyan ng pagkakataon para manalangin sa iyo. Purihin ka, Ama, at sambahin at dakilain ang iyong napakadakilang pangalan, Ama, sapagkat wala na pong Diyos pag-iba sa amin, kundi ikaw lang. Dumaranas po ng masalamuot na sitwasyon at ang iba ay nahampas na ang pagsubok ng panahon. Damayan mo po kami, Ama, na magkaroon po ng positibong pag-iisip at kaparaanan. Madabayan po ang aming mga kababayan. Nagpapasalamat kami ng sambayanan at ang bawat isang sambayanan namin, Ama, ay ligtas at may takot at may pananampalataya sa iyo. Muli, Ama, ay binabalik po namin ang pagpupuring ito at pagpapasalamat sa ngalan po ng iyong anak na amin pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amang Hesus, ikaw na po ang bahala sa amin. Maraming salamat po at binigyan mo kami ng tagapamagitan at ikaw po iyon, Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po kami at lagi ka po nandiyan. Maraming salamat po. Purihin at sambahin ang napakadakilang pangalan, Panginoon namin Jesus. Amen. Bayan, pasensya na po at sadya naman pong yun po ang aming kalakaran at sa bawat programa. Binabati ko po ang samahan, binabati ko po ang fraternal, all guardians in the Philippine Island, binabati ko po ang fraternal, binabati ko po ang lahat po ng club, ng mga function club ngayon na naitatag at nai-charter sa ngalan po ng Fraternal Eagles o ng Philippine Eagle at ng fraternity o ng kapatiran, ng Alpha Phi Omega, Scout Royal Brotherhood, at ng lahat pong fraternity. Meron po ang Pilipinas na kung tawagin po ay Fraternity Associations of the Philippines. Kapayapaan po, talikuran na po natin ang pratwar. Pagsama-sama po tayong ibangon natin ang kakulangan ng gobyerno, tayo na po ang magpuno. So kapit-bisig po lahat ng miyembro ng fraternity, college fraternity, school fraternity, community fraternity, and the other fraternity that be created under the Almighty God and the Philippine Island. Sa pong pagpupurit, pagbabati po sa inyo at sa grupo po ng makabagong katipunero ang bansa. Ang kunyo pong Kuya Ed ay bumabati pong muli sa inyo at nagpapasalamat sa mga tropa po natin sa Taguig, sa Balyan family, sa Kaboying, at Ayumol family ng Pasig, Moresca family ng Floodway,
kay brother dyan sa Bacolod, kay Janet na nasa San Fernando, La Union, kay Marcela na nasa Quirino ngayon, na talagang malupit. Signal number 5 po, sinasalanta sila ng maigi. Kuya Ben, kuya, gawa na lang po kayo ng grupo DDS Brotherhood. We hoping and we pray. Kay Eagle naman at Guardian, ang ating butihing Pangulo. Binabati ko po kayong lahat. Welcome po kayo sa ating pong programa. Sa mga hindi po kapananampalataya o kapanalig, welcome din po kayo. Pero be limitize your comment po at hindi naman po nakasasakit kasi taong bayan po tayo. Either you are BBM side or you are Duterte side or you are Pingkalawan side or you are Aquino side. Wala po tayong dapat na pag-awayan sa puntong-punto. Ang sa atin lang po, we are inviting everyone. Lahat po, mapapula, mapaputi, ay pag-isahin po natin sapagkat tayo po ang tinatawag na governance. Tayo po ang tinatawag na republika. Kahit po sabihin natin hindi nyo kami matanggap, gobyerno po tayo. Kahit po sabihin natin sa kabilang panig hindi kayo matanggap, kay BBM kayo, gobyerno po tayo. So hindi po ipinagbabawal sa ating pong republika ang isa pong talakayan. Limitahan lang po natin ito ng positibo at progresibo, tama at may nilalaman. Huwag po tayong magsiraan. And although that is your right, and that is our right, and that is my right. Okay po. Medyo in hamper to those not believers in their own capability of your own faith. Nire-respeto po namin. Hindi po kami pro Marcos at hindi rin po kami against sa Marcos. We are not pro Duterte pero hindi naman din po kami against sa Duterte. We are human being. We are people of our nation that only asking in deprivation that their duty, our duty, is on compliance to execute the rightful means of services, of public services, and government services that we include, participate, and dominant as we are both one republic that calls Republic of the Philippines. Bayan sa punto pong ito ay paulit-ulit po the Bloggers, National Bloggers Association of the Philippines ay nagpaparamdam. Pero dahil nga lang sa wala pang nag-execute dito, ay nagpaparamdam po na kami po ang gumaganap ngayon na stream media. At nawa sana ay irespeto at kaukulan lamang ng pagkakataon at panahon. Maunawaan, we fighting not in ourselves, but we fighting, we accommodate information and we are dealing with it in a positive constraint answer na gusto po nating makita, malaman, at mabatid, at makita, at mapa-implementa, hindi po nang dahil lang sa masasabi ito, at sa punto namang ipinagmamalaki lamang ang bagay na ito, na hindi naman makatotohanan. So bayan, kami po ay nananawagan na, Sir, sana magyago ang kakamping kay kaakyado ni Casey basta kasamaan ng dating Aquino. Ma'am, if that is your what we call that is your stream, kung ano po, kung yan po ang inyong nakikita, alam niyo po dapat dito matuto po tayo. Matuto po tayo ng isang akusasyon na meron pa tayong definitely, meron po tayong
pinanghahawakan. Hindi po yung akusasyon lang na masabi lang po natin dito sa social media kasi pwede po tayong, alam nyo na, when right is right and wrong is always be wrong. That wrong will never be become right. And that is stupid reason. Duterte lang ang may malasakit sa bayan na presidente. Yes, hindi po. Sir, wala po tayong pagtatalunan yan. Kaya kahit ano po ang ginagawa nila ay lumalabas po ang katotohanan. Lumalabas sa Senado, lumalabas sa Kongreso, sa Quadcom, na talaga pong deviatively at matatag at may kapasidad, may katotohanan at may kaganapan. Ang punto lamang po dito ay natatakpan ang tunay na isyu. Natatakpan po ang tunay na problema na ay dulot ng ating ngayong pamunuan. Kaya nga nagkakaroon ng bangayan ang Duterte Group at ang BBM Group dahil sa pamunuang walang aksyon at pakialam. Dahil kung may pakialam po sila at kung sila po ay rumirespeto sa kapakanan at kapangyarihan ng taong bayan, na tayo bilang mamamayan ang siyang tunay na dapat pinaglilingkuran. Hindi yung tatakbo sila, tatakbo kayo, at pagkatapos ang gusto ninyo ay makuha ang aming mga tiwala, ang aming mga boto, at pagkatapos kami pa ngayong bumoto sa inyo, ang gustong maglingkod sa inyo. Yan ba ang inyong mga pananaw? Kaya kami po ay nananawagan sa sambayanang Pilipino. Natapusin na po natin ito. Wala na pong dapat na maihalal na mga parasito, mga manggagamit, mga manloloko, mga manggagancho, o mga mangmang. Tama na po. Tangina, kung alam ko lang na ang buwis na ibinabayad ko, hindi ko naman pakikinabangan, ibinili ko na lang sana ng bigas po. Siguro hanggang sa mga February, meron pa akong bigas ngayon. Dealing to pay the tax of property tax, familiar tax, and other government tax. Kakain ka lang ng Jollibee, may tax ka na eh. Bibi ka lang, involved tax. Value added tax. Matagal na din po yan, pero pinapansamantala lamang na hindi inaalis dahil ginagamit nila ito kaparaanan sa panloloko. Kung may kumpanya ka at kami ang magbabayad ng tax, wala kang karapatan sa kumpanya mo. Pero bakit kami nagbabayad sa tax mo? Mapailaw, tubig. Kami. Wi-Fi, kami. Load, kami. Pagkain, kami. Hospital, kahit ninakaw nyo na, kami. Bakit kami? Nang kami. At pagkatapos, nanakawin at lulukoy nyo lamang, kami. Ito ang mga basihan natin. Pasong tabi po sa mga BBM. Bongbong Marcos, what happened to his administration? Kung sasabihin natin Duterte, there is fight. War against drugs. War against corruption. Anong nangyari? Ayan, iniimbestigahan ng mga gunggong. May nangyari. Sa likod nito, dramatically, ay dinadivert nila ang focus ng sambayanan para hindi mapunta kay Bongbong, hindi mapunta kay Tambaluslos. Na kung titignan mo, sila ang dapat umupo sa Quadcom. Hello again, Mr. Ace Barber, to your involvement. The necessary report that being conducted by the PDEA
sa pagkakahuli on the act ng inyong kapatid at the others element, no? Kaya kayo galit na galit kay Duterte. At remember the word that you being given to the Duterte's party list Cardena representative. You heard, nasaktan ka. Don, Kuya Don, thank you po. Nasaktan ka. At pagkatapos kang nasaktan, lumipas lang ang wala pa 72 hours, there is update break news. In Surigao del Norte, na nahuli ang iyong kapatid and the others, registered ang sasakyan sa inyong pamunuan, sa inyong otoridad, sa inyong niloloko mo taong bayan eh. Ayan na naman tayo. TikTok, nagmura na naman si Kuya Ed. Pero, hindi involved sa drugs. Remember again, nagmumura man si Kuya Ed, pero hindi nagnanakaw, hindi involved sa drugs. Kami po sa amin sa Kuya Ed TV na kinabibilangan ng 4 na pundasyon ng pamahalaan, samahan, organisasyon, kapatiran at fraternal. Baka wala ho kayong marinig na hindi magmura. Pero ang hangad namin ay maka-assess sa pangangailangan ng impormasyon. People's Power. Makapagtinda na ako. People's Power. Our people ay sumisigaw at nangangailangan mo. Thank you po sa inyong mga positibo na mga comment. Inoldo kahit po masakit ang ibang comment, no? Inoldo, nakikita nyo naman transparency na wala pa man inoldo, controlled naman at normal yan eh. But the truth is now, you are turning the tide and covering sa sitwasyon na sino ang dapat. Hanggang ngayon, Bongbong Marcos, wala kang sagot sa mga akusasyon. And you have standing warrant of arrest sa state. Wala nang pag-asa yung warrant of arrest mo sa state. Kasi, hindi ka naman sasagot eh. Dapat ikaw ang ICC. Diba? Dapat ikaw ang kunin ng ICC to investigate. And so on and the others. Plus si Tambaluslos. Si Romualdez na involved sa kaso. Bayan, sobra na po itong pagtalikod sa tunay po na problema. Pagtalikod sa tunay na layunin. Pagtalikod sa tunay na impormasyon na kung sino ang dapat maimbestigahan at makulong. Meron pong 3.7 trillion. Sino man po involved sa 3.7 trillion na yun, dapat ay makulong. Meron pong 800 billion to include DPWH involvement, dapat po makulong. Meron pong 25 ton na ibinenta. Pero dapat bang ibenta ang 25 ton, metric ton of gold na pag-aari ng Republika ng Pilipinas na hindi idinadaan sa public hearing? Marami pong salamat, Ate May. Na hindi dinadaan sa public consultation? Ganun ba ang gobyerno? O pwede na lamang ibenta kung ano ang gusto? Na wala man lang patumpalik? Kabataan TV, thank you po Kabataan TV, welcome po. Na patumpalik sa kung ano ang dapat at interest na impormasyon at kaalaman ng taong bayan. Ma'am Grass, Miss Grass, thank you po. Putang na ginagawa nyo na, ayan na naman po, TikTok, nagmura na naman si Kuya Ed. Pero hindi involved sa pagbebenta ng 25 ton na gold. Walang resibo, walang report.
Anak ng Palakambuo, kinanamit tuyin talaga BBM. Kaya galit na galit ang bagyo sa iyo. Yung 3 bagyo sa lantain ang Ilocos, sa lantain ang Luzon. Nang dahil sa pagyayabang mo na 5,500 floodway control o kinanamit din. Kinang. Tekam. Hindi po kami bulag, bayan. Gobyerno ni Marcos, hindi po kami bulag. Alam po namin, nakalista po sa amin, sa libro namin, sa notebook namin, ang aming aralin panlipunan ay nakatala ng maayos dito po sa aming mga notebook. Araw at gabi. Halos sumabog na po ang aming tenga sa pakikipagtalakayan at pagpaplano at pag-aaral na kung ano ang dapat when the times come na kayo naman ang ituwad kong. Ang gaba dili mo saba. Anong ginawa ninyo tuwad kong? Bakit hindi ninyo imbitahan si Romualdez, si Marcos, si Ayala? Si Ayala ba to? Sorry po, hindi po Ayala. Asawa ni Vilma Santos. Recto. Ralph Recto na may mga kaparaanan at programa. Ma-pull out. Utang ina yun, hindi pa kayo mamatay ba? Ang gaba dili mo saba. Darating ang time, kahit bilyon ang pera mo, hindi gagaling. Hindi po gagaling ang sakit mo, Mr. Recto. Wala ka namang ginawa sa Republika. Wala ka namang ginawa, Ma'am Vilma Santos. Wala namang ginawa ang asawa mo. Pero pinakailaman, prinograma nila ang pera para ma-move. Napakadali niyong kunin, pero hirap na hirap kayo o kinanayo para maibalik ito sa tunay na mga nangangailangan. Recto, buhayan ng bayan. Huwag kang magmura o irespeto ka ng viewers mo, idol. Idol, Ronnie, kahit magmura ako, Ronnie, kung hindi naman ako nagnanakaw, sa palagay mo, Brad Ronnie, sino ang irerespeto ng viewer? Yung magnanakaw o yung nagsasalita lamang ng katulad namin as part ng amin ekspresyon? Baka naggagaling-galingan ka, Brad. Pag nagalit ka, hutangin na, ang boses mo, dila na ng demonyo. Parang dila na ng ahas na may lason. Huwag kayong maging plastic. Kung ano ang nararamdaman nyo, you can go. Ang importante, alam nyo, ang pagmumura ay hindi yan nakasaad sa saligang batas na bawal. Pero ang pagnanakaw ay nakalagay sa saligang batas na ipinagbabawal. Salamat po, Papi. Isipin nyo naman. Kita nyo nga sa United States, batang-bata, karga ni Trump. Hello, motherfucker. Wag ko kayong maglinis-linisan. Sabi niya pa, hindi ba magnanakaw si Digong? Kung may proof kayo, file nyo ng kaso. Wag kayong maging tanga. Dito po sa atin, ang pinag-uusapan po natin ay ang magkaisa po tayo sa isang positibong programa, BBM ka man or Duterte ka. Kasi nalilis po tayo ng kaalaman habang pinapatulan natin ang programa nila. Dobe, kung sila at sila at sila, kung kayo at kayo at kung kayo, ano ang programa nyo? Sa mga nagdaang panahon, magmula kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kanino pa? Joseph Estrada, kanino pa?
Kay Gloria Macapagal Arroyo, kanino pa? Kay Abno, kanino pa? Sino ang may programang matibay na nagpalinis, lumaban sa drug addiction, naglinis ng Rojas Boulevard, naglinis ng mga dumi, naglinis ng kung ano-anong paglilinis. Yan lang ang masaklap sa atin dahil kapag ang isang tao nanungkulan at may ginawa ito, ang hahanapin natin ay ang butas na ikasisira nito. Yan po ang totoo. Dapat nga ang paaralan, di po ba? Hindi napapasok ng anumang politika. Pero ngayon, ang mga nanunungkulan, SPTA pa lang, GPTA pa lang, ang akala mo, putang na, ang akala mo kung sino na. Mga namumulitiko, nang akala mo kung ano na. Is politiko can help? O ang pamumulitika ay nakatutulong para sa mga learners sa abilidad ng pag-aaral ng mga bata. We're losing the time. Bayan, sa ganito pong punto, gusto lamang po namin mapasolid DDS ka, mapasolid BBM ka, ay yung kung ano ang programa na makatutulong sa iyo bilang DDS ka at makatutulong sa iyo bilang BBM ka. At papanagutin ang mga pamunuan, panagutin ang mga taong may kaalaman, involved sa pagnanakaw. BBM ka ng BBM, anong magagawa mo ngayon sa 3.7 trillion na nawala? Wala man lang resibo. Sige, pagpalagay natin, against ako na, pabor ako dyan sa sinasabi mo, but be clarified and be classified sa mga punto na kailangan po natin malaman at makita. Kaya po meron tayo nito para maintindihan. Hindi po tayo para magbalitaktakan. Ang tanong, sa mga isyo kay BBM, ano ang sagot niya? Padala niyo po kami ng kung ano ang sagot niya. Saan ka? Sa interview pa lang, sa interview kasi, malalaman mo na kung ano ang totoo, kung siya ba ay nag-aral, siya ba scripted o hindi. Saan ka nakakita na umani na sila samantalang umani na sila o kaaani lang pero katatanim lang. Katatanim lang, kaaani lang. Kaaani lang, katatanim lang. Huwag tayong pinaglululoko. Ngayon, kung kayo, kaya kayong lokohin nila, kami po hindi. Isa lang po ang totoo niyan. No? Lagi naman mapanumbat eh. Kapag sinabi ang totoo, sabihin nyo, mapanumbat. Pag nagsabi na hindi totoo, sinasabi nyo fake news. So ito na lang. Okay. Ferdinand Marcos died in Hawaii. Cory Aquino government did not supposed to be agree the return of the death of Ferdinand Marcos. When President Ramos become the president, si Bentaboy, para mapagtakpan ang kanyang mga pagbebenta sa Port Andres Bonifacio, sa Bonifacio, Taguig, at yung pagkuha niya sa RSBS at saka sa Rojas Boulevard, yung kanyang involvement sa pagbebenta, pinayagan niyang makauwi si Ferdinand Marcos sa Pilipinas but not to bury doon sa libingan ng mga bayani. Okay? Okay, napagtakpan ang kanyang pagnanakaw o ang pagbebenta. Nasaan ang pinagbentahan ng Bonifacio? Pinagbentahan ng RSBS, pinagbentahan ng Rojas Boulevard, pinagbentahan ng International Steel Corporation dito sa amin sa Iligan City. Nasaan ang resibo? Sino ang tumanggap? Ano ang kanilang programa? Wala. Lumipas po ang panahon at si Joseph Estrada ang naging presidente. Huwag ninyo akong subukan. Na-impeach naman dahil sa kanya ring korupsyon.
At pagkatapos nito ay pinalitan ni Gloria Macapagal Arroyo. Hello, Garci! Hello, Garci! Sinabayan ng kudeta ng magdalo sa ukod. Nagpaparamdam po ang Armed Forces of the Philippines na hindi tama ang pagtrato at pagpapatupad ng batas o ang administrasyon. Hindi lamang po natin alam kung ano na ang AFP ngayon. Kasi sabi nga ni Abante, this gentleman supposed to be a soldier of our republic and be patriotic. But then, he is conniving the ICC. Masakla po ang katotohanan, pero totoo po, wala pong sisira sa dangal ng Pilipino, kundi ang kapwa lamang natin Pilipino. Then after that, naalis si Gloria Macapagal Arroyo at si Abno ang naging presidente. Ha ha ha! Ho ho ho! Ano ang kanyang programa? 33.3 ton itinakbo nila, inilabas nila ng Pilipinas. Kasama na naman on the other side ng paglabas ng pera. Asa na ang mga yan? Saan na napunta ang 33.3 ton? Kaya kinokopya ni Marcos. Nagnakaw si Aquino, munakaw din si Marcos. Yan ang klaro. Hindi ito fake news. Nasa real talk po tayo. On the other side again, after that, bigla na lang siyang namatay. Namatay si Aquino nang walang paglalamay, walang estudyo publiko kung ano ang kanyang ikinamatay, saan siya namatay, papaano namatay, at nasaan na siya ngayon. Copy is closed. Namatay ba? O nasa Dallas, nasa Philadelphia, nasa Nevada, nasa Amerika, ano? But that is only my speculation. Kasi saan ka nakakita ng presidente ng Republika ng Pilipinas na walang public view? Kahit man lang sabihin natin namatay yan noong panahon ng COVID. Di idaan kayo sa dapat na proseso. Sabi ni ate, tama ka po. Sabi ni ate Nimpa. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa Biblia. And then particularly, on the condition na namatay siya, kasi nga, bago siya namatay, bigla siyang na-involved sa 33.3 na ton before 25.6 ton. Thank you po sa inyong flower. Kuya Hill, thank you ulit. Kuya Hill, thank you. Salamat, Kuya Hill. Thank you po sa DJ Sen. Thank you po. Kuya Hill, thank you. Thank you. Miss you again, Kuya Hill. Thank you. Okay, I will go after this one. Okay, thank you po. Baka maubos po yung inyong thank you po. Okay, nasaan na tayo? Okay, Pinoy na. Then, thank you po, ma'am. Thank you po. Salamat po. No, ano na? Meron ba sa Senado na nagsabing gumawa tayo ng Quadcom, paimbestigahan natin paano na ilabas at sino-sino ang naglabas, saan napunta ang pinagbentahan at sino ang bumili ng pinagbentahan? Dahil sa totoo lang, kung ang batas ay nakaw yan, nakaw po yan. Ang bumili at ang nagbenta ay dapat makulong at managot. Pero bakit ganun? Bakit pirmi na lamang tayong nagbubulag-bulagan sa katotohanan na meron ng espasipiko, detalyading report na po pwede na silang ikulong? Dahil ba sa immunity na sad? Dahil ba sa presidente? Hindi ka makukulong kahit na patunayan na nagnakaw ka o kasama ka sa nagnakaw o kayo ang may gawa ng kaparaanan para manakaw at mailabas ang ginto ng bayan? Sa ibang bansa, halos sila nagpapakamatay. Sa ibang bansa,
Death penalty agad, treason na agad ang ano niya. Pero sa atin, no, VIP ka pa. When you are caught and be jailed as you are one of the, tawag nila doon, high-level prison. Ha? May high-level prison pa? May level prison at merong lower level prison. Lahat naman yan, prisoner. May mga antas-antas pa. Ang high level, VIP with aircon and TV. May mga pok-pok pa. May desi pa yan. How can we justify the truth of our justice is? Si Dilima nag-disco. Isipin mo anong involvement mo doon sa taong involved sa drugs. Pero bakit ka nandoon samantalang hindi naman magkakasama ang correctional ng babae at correctional ng lalaki? Bakit meron kayo ditong mga nakalipas na disco? Tapos sasabihin mo, I am innocent of that. Hindi po kami tanga. Alam ka na namin, alam ka na nakin. Patuloy po na walang aksyon, wala pong pagsagot ang BBM administration sa punto na kung ano na ang nangyayari sa kanyang administrasyon. Remember, it is 800 billion budget sa DPWH, also involved flood control program. Limpak-limpak na salapi at daan milyon araw-araw. Sabing gano'n na wala po pala kayong alam. Pasalamat ka, wala akong alam. At kung may alam ako, sapul ka. Ang galing mong magsabing walang alam. Ikaw, anong alam mo? Anong ginawa mo sa Republika? Anong ginawa mo sa bansa? Kung kami, nagsira kami ng serbisyo para sa Pilipinas. Ikaw, meron ka bang ginawa? Kahit siguro nag-traffic sa kalsada, wala kang ginawa. Okay lang. Hindi. Ganun pa man. Ang inyong mga punto, ang inyong mga discussion tulad mo, malalaman mo na buradol siya. Yung kanyang profile is fake. Walang mga muka, walang bang, sabi pa ng isa, Kibulok, son of devil. Bakit mo isinisisi kay BBM? Bakit daw isinisisi kay BBM? Gunggong ka pala eh. Sino ba ang Pangulo? Sino ba ang nag-order na ilabas ang 25.5 na tan? Sino ba yung mga ganyan? Ikaw ba, wala ka bang alam? Hindi mo ba alam na ang mga gumagawa nito ay ang kanilang mga subordinate na kaalyado? Bakit ganun? Bakit parang hindi ninyo alam? Mag-comment kayo, lagyan nyo naman ng salaysay. Masarap naman pakinggan ng ano ninyo, hindi ganyan. Nakakawalang gana kayong basahin ng ano. Pero although, the show must go on. So, ganun pa rin, stupido pa rin, wala pa rin pagpapatibay at pagpapatunay na ano, saan. Diyan po lamang nakikita ang kanyang mga kurap. O, tinan nyo si BP Sara. Meron na siyang list. Kaya nga siya inakwit ng COA. O bakit ngayon ang COA hindi orderan ang Office of the President na kung saan napunta ang mga pera, ang mga salapi. Saan napunta? Ay, Kuya Dragon, thank you very much for the flower. Thank you. Welcome po. At sige lang po ako tingin ng mga
Thank you po. Thank you po kuya. Thank you. Thank you brad. Thank you. Tinitingnan ko yung mga comment na, Noldo, yan lang naman papel niya. Ang ganyan na naman din po tayo. Okay, at maraming salamat sa gift kuya hanggang ngayon at wala na pong pag-asang sagutin ng BBM administration ang kanila pong mga pagnanakaw, ang kanila pong mga report na hindi po makatuwiran at hindi po gusto ng taong bayan. Kaya po namin kayo iniluklok. Kaya po namin kayo pinaghirapan itakbo ang kandidatura nyo para magkaroon. Tanong mo kay BBM, ma'am, kung ano ang alam ko sa kanya. Wag ako ang tanungin mo, nakaka-delay ka lang ng programa ko. Itanong nyo sa mga Marcos family kung ano po ang Auriz family. Sabihin nyo po, may kilala po ba kayong Tatang Jess o Commander Jess? Yung pumirma po ng Declaration of Hukbalhap during the Second World War, yun po ang inyong itanong. Wag po ako ninyong itanong dahil ang pinggan na pinagkainan nila ay pinagkainan din namin. Pero hindi po kami lumaki ang ulo. Hindi po namin ginamit ang autoridad na yan. Doon po kayo magtanong, wag dito po sa akin. Pasusupal pa lamang po kayo sa akin. Tapos bandang uli malaman nyo kung sino po si Kuya Ed. Wala na. Pag nalaman nyo si Kuya Ed, ano ba si Kuya Ed? Wala na, ganun lang. Pambubutata. Yan lang naman ang kapasidad ninyo. Yan lang ang kapasidad ninyo at yan lang ang inyong magagawa kundi mambas lang kayo. Gawin nyo naman truck, wag lang yung bus. Truck ba o kaya cars? Hindi uso, hindi kayo mananaig niyan. Wala kaming matututunan sa inyo pero kayo, makinig po kayo sa amin, meron po kayong matututunan sa amin. Ganyan po kami ka-responsable sa kapakanan namin bilang po taong bayan. Pero kayo, but sa inyo, puro fake news. Untog mo ulo mo ma'am kung fake news, makinig ka. Ito po ay report. Ito. Hindi. Yan ay report. Nanggagaling po yan sa Senado, nanggagaling yan sa Kongreso, nanggagaling po yan sa lahat ng government na meron po kaming kaalyado, kasama at miyembro. Sinasabi namin ang katotohanan po sa inyo. Then the other one is okay lang. So, wala na pong pag-asa yan. Pero hindi po kayo makakatake. Hindi po sila makakatakas. Kayo po ang susunod na uupo. At ikakadkad po namin. Ano? Huwag mong patulan. At ang sumunod po ngayong ating bida, sabi niya, sabi pa nila, wala na. Losing struggle na si BBM. Then, pangalawa po ay si Romualdez. Ano na rin ang nangyari behind sa kanyang mga involvement. And that is why, the reason, hindi ka po nila kilala, tanga. Kung personal ang tanong mo at alam nila ang katotohanan ng meron ka doon sa itinatanong mo, mga politikong tao yan, mga sinungaling, hindi po magbibigay sa inyo ng impormasyon, lalo na ang impormasyon na gusto nyong makuha ay malalagay sila sa puntong langanin. Bobo, gamitin nyo naman yung utak mo. Then, Romualdez now is facing the truth. Also, lumalabas dito kung ano ang kanyang involvement. Extremely
The second man of our government. Ito po mga naghahangad pa ito. Kaya warning po. Then Saldico. Involvement ni Saldico sa kanilang sinasabi nating connection. Line of connection ni ang kanyang mga kababayan sa Bicol. Ni 10 piso walang nailalabas na pagdamay man lang. Then, hanggang doon lang. At ang kanyang kumpanya ay involvement, marami rin. So sa ganitong sitwasyon, bayan, nakikita natin kung ano sila, ano ang kanilang mga kaliskis. Kaliskis buhaya ba? O kaliskis ahas? Wala. Sayang po ang ating mga boto, sayang ang ating boto kay BBM, sayang po ang ating boto kay Romualdez, pero ako hindi ako bumoto kay Romualdez kasi kahit kami, ako, ang magulang ko ay mother ko ay taga Santa Rita, tapos at mother ko ay taga Santa Rita, ang father ko may taga Catarman, Samar. Samareño po kami. After the war, nagkaroon po binigyan po ng parangal ng 5 hektarya sa Palayan City ang father ko. Then, sa punto pong yan, hanggang sa lumaki ng lumaki. Then, ang mahirap po rito sa mga tao na to, bayan, ay ramdam naman nila, bayan, na talagang ang ginawa nila ay mali na eh. Pero dahil nga sa salapi at paniniguro, kung ako tatanggap ng salapi ngayon at pagkatapos ang kapalit po nito ay hindi na ako pagkakatiwalaan ng taong bayan, siyempre itatago ko yung salapi na yan para maituloy ko yung aking buhay sa mga ilang pang mga panahon na darating sa akin. Pero hindi na po nyo ko, alam ko na hindi nyo po ako iboboto. Sabi niya, waray din po ko, solo Duterte. Instead na maging solid kami tanan, han mga waray-waray, solido, liwat kami, kan Romualdez. Pero dili, kay ano, taga Davao pa ang naghahatag sa amuhan ng tabang. Han kang mga Romualdez family dida sa Tacloban, waray data, waray programa, dagko ang mga record sa korupsyon. Damon at nag-agi dida sa Samar, Uglete, waray programa. Budoy, ayaw pag nilurong budoy. Kabalo na midida hay mo ba? Ayaw pag nilurong. Kay kami, dili kami lurong-lurong. Kimbo. Bayan, ano na? Preaching the fire again, Kimbo. Ang mga taong pong ito ay tapos na po ang kanilang they are only enjoying their last time date and opportunity na tawagin silang representative or congressman or congresswoman. Hindi na po kayo tutubo pang muli. Barbers, what is true in your involvement na ang kapatid mo ay nahuli, na nakuhaan at nakarehistro pa sa opisina ninyo, mismo sa inyo at doon pa sa hotel. Methamphetamine hydrochloride. Mr. Barbers. Pero ang tanong, meron ba? Wala ring sagot. Yan ang inyong mga style. Kapag nakotso kayo, kay ang gaba dilimusaba, lalang, idadaan nyo lang kami sa pipe down. Yung mga pasilenso effect.
Pero kung hindi kayo nahuli, puta, kung ano-ano ang gagawin ninyo, mga parallel investigation. Huwag mo sabihin, pati ang fake news kay Barbers, fake news din. Kay Kimbo, fake news din, kulokoy. Dandaan ka, ma'am. Fernandez, si Mr. Google, ang gagaling ninyo. Si Paduano, na dating ABB Commander, Alex Bungkayaw Brigade Commander. Lahat po yan ay may panahon at may oras. Si Benny Dila Abante, si Pastor Dila Abante. Sabi mo, correct ka sir. Pero sa'yo, ma'am, fake news. ang lalim na ng tanim ni Marco sa'yo. Fake news. Kahit totoo, fake news. Wala kayong mga nagawa ba? Wala. Ayaw niyo ang hirap na hirap kayo, ito sa mga ilang BBM, hirap na hirap kayong tanggapin ang katotohanan. No? Pag sabi tuloy ng isang brad, loyalist, wala ka nga mailatag, kaya fake news ka. Ma'am, hindi na ako maglalatag, ma'am, sa iyo. Yung nararamdaman mong katotohanan na may kaganapan sa ating gobyerno na ngayon, manhid ka. Hindi mo yan nararamdaman. Hindi mo yan nakikita. Sayang ka lang. Sayang yung ability to work out. Yan mo yung mga baser. Hindi ko pinapatulan yan. Bayad naman yan. Wala naman yan. Raquel, thank you po. Thank you sa inyo. Then Quadcom again. Ano na po ang nangyari sa Quadcom? Diba? Puro lamang po kayo kahihiyan sa Quadcom. Wala po. Anything else, kung ano po ang meron sa inyong defying, ang yung mga proof na sinasabi ninyo, kay ang Quadcom ay isa sa mga tactics ng National Democratic Front and New People's Army. Si Castro nagmukhang tanga. Si Brosas nagmukhang tanga. Si Raul Manuel nagmukhang tanga. Right pa. Nagmukha lahat silang mga tanga. Tapos ang inyong iimbestigahan, Dito lang sa punto na yan, bayan, ay makikita ninyo kung ano. Mahirap. Kasi ano na yan, pagtanggap nyo na yan sa sarili ninyo. Tandaan nyo lang, kapag ang comment ay may kabuluhan, ang tao po na nag-comment ay may kabuluhan. Pero kapag ang comment ay may kabubuhan, ang nag-comment nito ay may kabubuhan. Ito na, Kibulok Sons of Devil. Ayan, may kabubuhan. And then, kung ang comment ay may katalinuhan at may nilalaman, ang nag-comment po yan ay may katalinuhan at may nilalaman. Kung ang comment na yan ay naghahangad ng katarungan at kasagutan, ang nag-comment po yan ay naghahangad ng sagot at katarungan. Ang po ang totoo niyan. Kaya nakakawalang all party lists that involved in supporting the National Democratic Front and CPP and PA in New People's Army will be no longer to vote. Yan po ang totoo. Then, ang isa po sa aming panawagan na kung po pwede ay makita at mapag-aralan po yung aming mga submission, no, ng ito pong darating na darating pong eleksyon. At
ah, malaman po natin kung ano ang katotohanan. Nakita po sa investigasyon. Paulit-ulit naman yung kibulok. Puro fake news po. Bayad ka sa puro fake news na salita, ba? Gunggong. Wala kang alam. Lagyan mo naman ng sarap ang mga ano mo. Ang mga binibitawan mo na salita. At sana na may matuto kami at meron kaming malaman. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal dyan, comment ka ng comment ng kung ano-anong comment. Ni sa sarili mo, hindi mo nakikita. Di ba? Wala. Talagang ganyan. Yan ang pagkakataon. At bayan, amin pong unti-unti pong ipinapasok po sa inyo ang Caro Dante. At ang mga sumusunod pa ng mga kandidato natin na siya pong babago at ika nga ay huhusay sa mga pagkukulang ng atin pong mga pinuno na may kapabayaan. Muli po ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga positibo at negatibong mga comment sa akin pong programa. Nagpapasalamat po ko at palagi po kayong nandyan sa tuwing pong panawagan namin. Maliban na lamang doon sa mga negatibo, wala tayong mahimo ma'am, negatibo na rin yan. Yan na po ang kanilang mga isipan. At sa mga kapanalig, manatili po tayong nagkakaisa, mga kapanalig namin na sa punto pong ito ay magampanan po natin at wag na natin pong ibigay ang pagkakataon. Ipagdamot na po natin sa mga klase ng mga tao na to ang pagkakataon at pagtitiwala. At sa ganitong ang punto ay manatili po tayo na may kaganapan tungkol sa mga sumusunod. Meron mga particular na sinasabi at mga technical sa mga kaganapan sa paghiring. No? Kung nasubaybayan nyo ang assessment ni Attorney Panelo at Attorney Marcoleta, Attorney Roque, sila po ay nagbabaybay lamang na kung ano ang dapat na hagbangin at mga batas na para malaman po nila kung ano po ang mga kaganapan tungkol po dito. At yun nga po, ang basta na lamang pong naandyan na kanila pong katanungan ay nakikita natin po na iisa lamang ang kinalalabasan. Mostly in aware doon po sa ating mga tulonggis na mambabatas. Ay nga, sabi nga ni dating mayor ng Maynila. At isa po diyan ay nagsasabi na ito nga ay makatotohanan. Kaya nga, in fairness naman sa hangarin ni Kubulok, Sons of Devil, puro gunggong. Sayang lang ang effort mo na yan. Kung ako sa'yo, asikasuhin mo na lang yung beauty mo. Bayan ng Kuya Ed TV po ay nagpapasalamat sa inyo. Auto-suspending without comprehension pag mga kasong ongoing. Dapat talaga po. Ate, dapat talaga po ganyan. Ano naman yan, ate? Manually, academic na po yan eh. Yung mga ganyan na dapat. Automatic po yan dapat ipinai-implementa. Pero hindi po ipinagaganap kasi meron po silang pang-personal na interest. Nakakatulong po kayo sa pagbibigay ng kaalaman sa taong bayan. Wag lang kay Kibulok
Kasi sinasabi po ni Kibulok ay fake news. Yun po yung kabilang, the other side. Pagbigyan na lamang po natin kasi wala pong alam. Siyempre, anong naibigay niyang kaalaman sa bayan, puro fake news siya. Mga uto-uto kayo, DDS. Marco Alonso. Ay, nako, kawawa naman ang DDS. Mga uto-uto daw. Hindi nila alam na may ginagawa ang DDS. Yung mga nagsasabing fake news, mga nagsasabing fake news, ay marunong mag-fact check. Yan, matindi po. Seltran, 827. Sir, kawawa, makinig sa'yo. Puro fake. Wala ka bang alam? Puro ganyan? Buta, hindi ka ba nagsasawa sa bayad sa iyo na puro pag mayroong ka nakita na nagsasalita ng katotohanan, nakasawsaw ka na agad kay Bulok bilang fake news? Gunggong. Bayad ka naman Kibulok. Pes, kami. Pes, di kami kawawa. Ayan Kibulok. Sinasagot ka na rin mismo ng taong bayan sa iyong mga katarantaduang assessment. Yan. Kawawa sir. Paulit-ulit ka. Yung kanina pa yan. 4 na ba yan? 5 na ba yan? Kawawa. Tapos sunod yan, fake news. Kawawa naman yung nasabi sa iyo. Sunod yan, fake news. Kawawa naman yung nasabi. Ano ba naman ma? Fake news. Ganyan. Ayaw, naganing pasagdi. Sir, si Kibulo po ay may resibo. Yung mga bangag, palpak, puro bangag, trolls pa. Kuya Rider Z, thank you po. Okay po kayo, pabor po ko dyan. Inaaway ka na asawa mo, sir. Kasi sabi ng asawa ko, wag ka daw papatulang kasi gago ka lang. Wala kang pakinbangan. Sa tribo namin, sabi mo lang kung anong gusto mo sa asawa ko, tinigpasay, pinusilay, sinumbagay, labanan kanya. Si Bae, maluluyon. Kaya, tinan mo, iniinsulto ka, tinan mo, hindi ka ba nahihiya niyan? Then, ang punto po bayan muli, ay inuulit namin na wag po natin pagkatiwalaan muli ang mga parasito at mga gunggong na mga bumiktima po sa atin. Magmula po sa partido politikal, all party list na involved ang National Democratic Front o CPP-MPA at ang mga sumusunod po magmula po kay BBM, Romualdez Saldico, Kimbo Estela, Barbers Fernandez Paduano, Benny Abante at ang bumubuo po ng Quadcom. Ay wag na po natin silang pagbigyan ng pagkakataon na mamuno po para sa ating bayan. Tapos na po ang kanila pong hindi ako Kibuloy member at wala po akong pakialam sa Kibuloy member. Hindi po kami Kibuloy member. Kung sasabihin ko po sa iyo kung anong member ko, samahan, kapatiran, organisasyon, at fraternal. Yan po yung aking mga membership. Hindi po wag mo kong dulain. Ayaw mo pagdula sa akuha. Kay way kakabalo sa akuha. Kung gusto mo, kadto ka dire, Manolo Portich, Bukidnon. Storya ta. Maulang, dili ko Kibuloy. Tingtanawi ang aking profile kung malaman mo kung kinsa ko. Bago ka mag-comment ng ganyan, open naman yung aking profile para matanawan mo. Pero kami, nung panahon ni Kibuloy, ako nagkadto ko sa Davao, kay tinignan ko ang sitwasyon ng ating mga kapatid doon. Dahil kahit yan, Kingdom of Jesus Christ, kapatid pa rin natin yan. Dahil ang nananalaytay na dugo sa kanila, ay nananalaytay din na dugo sa iyo. Ganun po yan. So sa punto na yan ay malawig na dapat mo ding intindihin
kibulok, na ikaw sa sarili mo nalalayo ka sa katotohanan at nagmumukha kang tanga. Ayaw na, ako advice ko lang sa iyo, baguhin mong style mo, mas maraming magre-respeto sa iyo at tatangkilik sa imuha, magiging kaibigan mo. Totoo lang, kaya nga to real talk. Wala tong fake news, real talk to. Kung naamoy utok, uhulihin dati si Kibuloy, pinagtanggol mo. Ito tanga, ito talaga. Pinapatawa mo naman ako. Sige na nga lang, mag-lapping trip na lang ako sa'yo kasi wala ka naman binatbat, wala ka naman kung ano-ano, mga akusasyon mo eh. Yan mga katotohanan. Pero muli ba yan? All party list involved with the NDF, CPP, NPA, wag na po natin. Akbayan, etc. Hindi na po. Tapos na po ang mga maliligayang araw nila. Kawawa lang po ang taong bayan at ang pera ng taong bayan. At yun nga po, ang amin pong patuloy pong inihahangyo o inililigaw sa inyo ay ang Kadante Marcoleta, Kernel Kerubin, sila Senador Bato, Bongo, and the other group together with Kuya Gregorio Gringo Hunasan para po sa kanyang party list at ika nga po ay ang reforma. Kasi sa ganyan po ay makatutulong po na pag-isahin po natin ang ating pong mga positibong programa at hakbang para pa naman sa bayan, para po sa ating mga anak, para po sa mga panahon na papalit po sa atin for the future's leaders and children. Sa atin lamang po ay maibigay po yung punto na kahit pa paano po wala man tayo maiambag na salapi sa ating pong gobyerno, ay meron naman din po tayong maitulong na endorsement program sa kapakanan po nila nating mga anak. At ayun nga ang sa punto na pinag-uusapan. Ano daw? Deny mo kasi, nahulong. Tagal na, tumatakbo nga. Ligaw ka ba? Nandito ka ba sa Pilipinas, Kibulok? Hindi mo ba alam na tumatakbo na ngayon na senador si Kibuloy na kinaasaran mo? Layo naman ng ano mo, ma'am. You are out of the line. Nagmumukha kang tangat gago. Huwag ka nang mag-ano, ma'am. Hindi ka ba, kung ako sa iyo, mahiya ako eh. Kasi sinasagot ka na ng ibang mga nagbibigay ng comment, nag-heart pa. Nagmumukha ka lang tanga. Tigilan mo na yan, ma'am. Baguhin mong style mo nang merong makinabang para sa iyo. Pakinabangan ba? Pag-anuan ka ba? Dati siya nakikinig ako sa iyo. Pinagtatanggol mo si Kibuloy. Ipinagtatanggol ko si Kibuloy kasi nga para magkaroon ng karapatan. I-execute ang kanyang karapatan. Hindi mo nga nakikita na pinapasok na ang property ni hindi naman involved kay Kibuloy ang property kahit ba pastor siya. Kahit siya ang ulo ng sekta na sinasabi nating Kingdom of Jesus Christ. Pero ang ginawa ng mga nila Marbil at saka nila Torre, yung mga pulis, ay hindi naman base sa batas, sa pagpapatupad. Yung ba ay legal? Hindi mo ba naiintindihan na ang aksyon ng PNP doon ay illegal at hindi yun legal? Pangalawa, may kaso na ba siya? May nagfile ba ng kaso sa kanya? Hinihiring na ba ang kaso? Kung hinihiring ang kaso, lalong hindi mo dapat galawin yung bagay na yun. Doon nga nagtatago. Paano nga doon nga nagtatago? Sa Cotabato gani nga gikan sa headquarters ng NICA o ng National Intelligence, ng ISAP, sumurrender. Hindi naman. Alam na siguro ni Kibuloy yan na pag pinasok siya, mahuli siya dyan. Bakit doon pa siya magtatago? Alam mo ma'am, kailangan mo lang ng review ba? Kailangan mo lang ng pag-aaral bago ka sumabit sa ganitong talakayan. Kasi ang layo, ma'am. Basahin mo, ma'am, yung mga comment. Basahin mo yung mga comment. Kibulok.
Kaya nga may kaso na nga ngayon mga pumigil sa kanya. Anong pumigil? Paano pumigil? Hindi nyo nga hindi nyo nga napatunayan na pinipigilan siya. Paano pinigil? Di ba, meron pa nga isang nag-viral na naka-uniforme pa siya ng pulis at nakasama siya sa hanay. Ano bang ang pag-aakala nyo kay Buloy, ma'am? Tanga? Walang pinag-aralan? Walang experience? Pinagkatiwalaan niyan dito sa Mindanao ng ilang mga tribo. Sabi niya, ba't ka iiyak, Sir Sito Reyes? Tanga rin nitong si Sito. May luha ba? May napansin ba kayong luha? Alam niyo siguro, ganyan ang ginagawa niyo sa iba ba? Mga walang laman ng ano ninyo. Brad, kung walang laman ang iyong comment, wala ka ring laman sa iyong isipan. Ma'am, correction lang, hindi po siya nahuli. Sumuko po siya sa Army Intelligence Unit. Tapos tigilan mo na yan, ma'am. Mag-repair ka muna, mag-aral ka muna uli. Ay, niwala kay Kibuloy Misaya, diba? Well, ma'am, ang masasabi ko lang ay karapatan ng bawat karapatan po yan. Ang sinasabi lang natin dito, maging matured po tayo para at least kahit papano. Kahit papano, ma'am, may matutunan tayo. Kaya sayang, ma'am, ang ating abilidad at ang ating nalalaman at pangunawa para unawain po ang sitwasyon. Hindi para i-drastic mo yung sitwasyon na po pwede. Ay, kawawa ka naman, hindi mo alam, hindi siya nahuli, nag-surrender siya. O yan, ma'am, inaano ka na. Ma'am, sinasagot ka na po mismo ng ating mga listener, yung ating commentor, yung ating po mga kapanalig. Ma'am, tigilan mo na po yan, ma'am, Kibulok. Kasi wala ka pong... Ako, ma'am, ipalo pa kita. Basta alam kong may matututunan akong positibo sa iyo, ma'am. Ipaluin kita. Magpalo ako sa iyo. Kasi importante po at kailangan po natin bilang taong bayan ngayon ang makipagkaisa po tayo. Ang tulungan po natin ang sitwasyon na kung paano po tayo makakaahon sa ngayong hinaharap po natin. Dati paluwer na kita. Siguro umalis ako. Siguro nga, Kibuloy, kaso niya, ma'am, ito, basahin nyo na lang po yung mga meron po sa inyong sinasabi. At, ma'am, dito po ay pagiging matured po ng ating comment para makakita po tayo ng magandang programa. At sa totoo lang po, magtulungan po tayo, hindi po tayo mag-away. Kasi bakit? May mapapala po ba tayo sa kanila? Ang tanging mapapala po lamang natin sa kanila ay ang tama pong programa na siya pong ating dapat na matanggap. Tulad ng programa sa kalusugan, hospitalization, education, at para sa paghahanap buhay. Kung ang iginugol nilang pera na yan at salapi, ay gumawa po sila ng isang kumpanya na tatanggap ng 5,000 na manggagawa, mababawasan po yung unemployed natin ng 5,000. At kung yung pangalawang nakaw nila, nagtayo na naman sila po ng kumpanya na meron na naman pong 5,000 uli na manggagawa, shipyard, pagawaan po ng mga armas, pagawaan ng eroplano. Dapat, ganun po ang ating mga mandato. Hindi po yung dahil sa ganito-ganito, with favor tayo. Hindi mo nga alam, Ma'am Kibulok Kami po ang dahilan kung bakit po Pangulo ngayon si BBM. Pero hindi po namin sinasabi na siraan ang inyong BBM. Pero wag naman kayong maging bulag na ang kanyang ginagawa ay mismo ang siyang sumisira sa kanyang sarili. Yung pong ibig namin sabihin, hindi po kami nakikipag-away sa inyo. Ang sinasabi namin dito ay yung ginagawa niya at ang kanyang aksyon ang siya pong sumisira sa kanya.
Kung kanya pong involvement ay tungkol sa drugs, magpa-drug test siya. Kung kanya pong involvement ay tungkol sa pagnanakaw, abay, transparency. Mag-report siya sa COA na wala siyang ninakaw. Tulad, tingnan niyo ang ginagawa ng mga Duterte, ni BP Sara, yung sinasabing confidential fund. Marami nagtatanong tungkol sa confidential fund. Confidential nga yan. Only specified government agency can handle that. Again, only specified government agency can handle that. Hindi po yan ini-scrutinize sa pampublikong talakayan, katulad po ng gustong malaman ng MPA na si Manuel. Yan po ang mahirap sa punto na yan. Sana ay maintindihan natin na tayo po bilang mamamayan ay dapat pong magkaisa. Hindi po tayo dapat magwatak-watak. Because the bridge over troubled water is yung taong bayan. Because ang taong bayan ay siyang tunay na governance. At ang tunay na gobyerno, hindi po yung BBM, hindi po yung Duterte. Tayo po, ikaw, ako, sila, at tayo. Dapat po ganyan ang ating kapasidad at kaalaman o yung ating standing participation sa what we call this. Huwag niyo sayangin, ma'am. Kung ako, ma'am, nakikiusap, huwag niyo pong sayangin yung gusto niyo po makipag-away tungkol sa fake news, fake news, fake news, fake news. Yung 5,500 na yan, na project control program, good news po ba yan or fake news? Huwag, ma'am, kasi kung ganyan ang gagawin ninyo, sasabihin nyo kami, nagsusubaybay kami sa lahat ng departamento, ma'am, bilang mga sundalo o bilang mga inactive soldier, bilang bilong sa mga organisasyon. Hindi, ma'am, hindi ka dapat maging ganyan. Hindi, ma'am, hindi ma'am ako katulad ng, etong Kuya Ed TV ay hindi po katulad ng ibang mga nagla-live. Ang Kuya Ed TV po ay may purpose, may rason at may dahilan sa kapakanan po ng taong bayan. Wala na pong problema sa akin. I can live forever as long na gustuhin ng Ginoo o as long na gustuhin ng Diyos. Mabuhay po. Hindi ako manghihingi ng bigas sa iyo. Pero ang sa amin lang, Ma'am Kibulok, is yung tanggalin mo na po yung ganyang estilo mo. Why do you ask, why do you join the particular group that their hands and their objective, Ma'am Kibulok, ay ikaw, kumbaga sa yung positibo. Sir, ikaw ang sumisira sa demokrasya. Abnormal ka man ata, ma'am. Mukhang ito ata, ma'am, may diferensya sa'yo. Ma'am, mukhang ikaw na po ang may diferensya, ma'am. Hindi na po ako, hindi na po ako naniniwala, ma'am, na BBM ka. Naniniwala, ma'am, ako, abnormal ka. Kami nga, ma'am, lumaban. Sinira, ma'am, namin ang aming pagsiservisyo para sa kapakanan ng taong bayan against corruption. Tapos ako sasabihin mo, kami wag na lang, ma'am. Naaawa lang ako sa iyo, ma'am. Nga ganyang niya. Tinam si Chito para daw saan ang pagkakaisa sa mga Duterte. Ano kaya ito? Alien kaya ito? Hindi kaya ito nakapalob sa taong bayan? Ang bawat po isa sa atin ay taong bayan. Ang gobyerno pong inyong sinasabi sa panunungkulan nila sa kapakanan ng taong bayan. Ang gobyerno po, bilang gobyerno, ang tanging programa nito ay para pangalagaan, proteksyonan at serbisyuhan ang taong bayan. Kaya po meron po tayong presidente, senador, congressman at mga sumusunod, governor, mayor, and kapitan. Lahat po yan ay minungkahi ng ating saligang batas para po magserbisyo sa taong bayan. Hindi po ang taong bayan ang magseserbisyo base sa saligang batas. At sa saligang batas din po, dapat po dito ay may pagsunod ang taong bayan. Ika nga magkaroon po ng tamang koordinasyon at disiplina para magkaroon po ng epektibong pamunuan ang isa pong gobyerno. Hindi po yun dahil sa gusto niyo i-comment nyo lang na ganyan.
Tandaan ninyo, sinasabi ko nga ho sa inyo, kung ang comment nyo ay walang laman din po ang nag-comment nito. Pero kung ang comment ninyo ay may laman din po ang nag-comment nito. Kung ang ability o yung stand po ng inyong comment ay mahalaga at may kapakanan para sa mas nakakarami, nakapakanan taong bayan, may laman po ang nag-comment nito. Pero kung ang comment nyo devisively ay ganyan po ang sitwasyon, parang nakaka ano pong tignan yung inyong mga comment. Hey, mga budol man, BBM supporter, kita nyo, ma'am, basahin nyo po. Ang mga taga-subaybay na rin po mismo ang bumabalangkas at bumibira sa inyo. So, the way it was, at sa akin lamang po, maging responsable po tayo. Dahil ang Kuya Ed TV po ay para po sa kapakanan natin lahat at ng taong bayan. Kasi kung may tama po tayong pamunuan at leader, at ang leader na yan ay makakaahon sa ating bansa, BBM ka man, Duterte ka man, Aquino ka man, Marcos ka man, etc. ka pa man, kasama ka po rito sa progreso na to. Hindi yung pong katulad nito, ay kapag nagbago ang gobyerno, itong si Kibulok, wag tong bigyan ng trabaho, wag tong bigyan ng serbisyo sa ospital, wag tong ganyan. Papayag ka ba, Kibulok? Hindi man. Kung ang gobyerno natin ay maganda ang serbisyo at programa, dilaw ka man, pula ka man, green ka man, verde ka man, asul ka man, blue ka man, etc. Hila ka nito. Hata ka nito sa progresibo. Huwag po kayong sarado mata, sarado paniniwala na ganyan. BBM lang, BBM. Kaya nga po, ano ang nagawa? Ay, alam nyo na. Ano po positibong nagawa? Kasi kung negatibong nagawa, marami ho. Ang positibong nagawa, wala. Kaya po kami sumisigaw na sana magtulungan tayo o magsama-sama tayo sa ikabubuti po ng bayan, sa ikabubuti po ng bansa. Sabi ng isa, tropa ka ba ni Tililing? Si Tililing po ay nakikitropa po sa amin. Hindi po kami tropa ni Tililing. Lalo na nung malaman namin na siya ang backdoor ni Pinoy at may involvement sa pagkakawala sa ating Scarborough Shore. Anong palagay niyo, ma'am, sa Magdalo? Kahit mali ka na, kasama ka pa? Kahit hindi na maganda ang iyong serbisyo, kasama ka pa? Kahit hindi na maganda ang iyong palatuntunan at programa at tinutukoy at sa iyong mga layunin ay negatibo na hindi na makakabuti sa taong bayan, kasama ka pa rin? Hindi niyo po ba alam na ang Magdalo ay ang unang armas ng santatahan ng taong bayan? Hindi niyo pa rin alam. So dapat alamin ninyo. Hindi po yung ganyan tanong ninyo itang ganito nito. Kaya nga po, ang sa amin po ay ang pagbibigay ng positibong kaalaman na magsama-sama po tayo para po sa maayos na programa na po pwede natin pong ihiling sa atin pong pamahalaan. At sa totoo lamang po, ang gusto namin po ay mabago ang pamahalaan ito. Hindi niyo po ba alam na pinag-uusapan po ang BBM administration or Marcos administration ng buong mundo? Hindi niyo po ba alam na tinatalakay at pinag-uusapan ng international kung ano ang nangyayari sa Quadcom at ano ang kanilang ibinibigay na mungkahi at puntos para sa matanda? Hindi niyo po ba alam na tayo ay binibigyan ng rating ng ibang bansa sa kung ano ang status ng ating ekonomiya, peace in order, at mga academic program? Meron ang gobyerno. Ang tanong, meron ba? Meron kang bahay almost 30 years. Nasira ng baha, nasira ng bagyo.
Bibigyan ka ng 4 na yero, 4 na plywood, walang haligi. Masaya na po ba kayo niyan? Si Erica Monfort, lagi niya, fake news, fake news, fake news. Bayad na bayad na. Bayad na bayad kayo ba? Wala na kayong alam kundi ganyan, fake news. Fake news. Kayo ang fake. Wala kasi kayong news. Yan naman ganyan. Erica Monfort, sarado ka kasi sa isip mo. Kita mo na? Sinasagot ka ni Alpha Bravo. Sarado kasi yung isip mo. Ma'am, sir, kuya, ate, sa programa ni Kuya Ed, ang mga sumusubaybay po ang siyang sasagot po sa inyo. Dahil nakapokus po ang Kuya Ed para ipabatid ang tamang impormasyon na kinakailangan po ng ating mga kababayan. Hindi po para makipag-diskarili sa inyo, makipag-debate sa inyo na kung ano ang comment ninyo. Malayo po kami sa gusto ninyong mangyari at hindi po kami bababa sa gusto ninyong mangyari. We are moving forward to change our republic to support the need in a good patriotic program of our government. We speak the betterness of today for the nation builders of our tomorrow. Pakatatandaan niyo po yan. We speak the betterness of today for a nation builders of our tomorrow. And that is the mission vision ng Kuya Ed. Sana lang, kahit nababasa ko ang inyong negatibong comment at sinasagot kayo ng mga kapanalig natin sa inyong negatibong comment, ay wag din po kayong magagalit. Dahil yan po ay atin pong mga karapatan. At ano lang po, maging matured lang po tayo. At para maging hindi masakit sa mata yung basahin na paulit-ulit, na paghahalata ang bayad kayo, wala bang constructive na mga questions about na matagal na huya, siguro mga 2023 mga tanong ninyo yan na sasalaulaan na po kung basahin ulit. Pero sige lang po at yun nga po ang hangarin. Ang hangarin ay ipagpatuloy, the show must go on, and we commit our program for much more better in the interest of our nations and people. Muli po, sabi ni Capricorn, hindi yan Duterte. Kayo ba? Tanda mo na, sinungaling ka ba? Ay, ako. Wala po kayo sa ayos. Okay, thank you Brad. Thank you sa positive na comment mo. Okay po, thank you. Thank you rin po sa negative comment ninyo. Welcome po kayo. At sa punto pong ito ay ika nga oras na naman, gugutom ako. At saan niyo po bukas, meron po akong ibibigay na impormasyon sa inyo tungkol nga doon sa report na yun. At masa po kayo. Pasensya na po kayo kasi hindi po natin po pwedeng i-pull ang ating mga info kasi alam nyo na ano tayo social media. Hindi tulad ng mga mainstream, hindi mo ba? Sila bayad na Sir, lipat ka na. Sir, lipat ka na sa Duterte para sa pagbabago. Sir, Mr. Nice Guy, nakapakinig ako at ako si Kuya Ed na nakiusap sa inyo kagabi. Masaya po ako na puro positibo po yung inyong tinatalakay at binabalangkas sa programa ninyo. At gaya po ng sinasabi ko, we are not supporter of BBM. Hindi rin po kami kaaway ng BBM. Hindi rin po kami supporter ni Duterte at hindi rin po kami kaaway ni Duterte. Ang gusto po namin ay maging neutral po kami na ang aming sandata at pundasyon ay tayo, ang taong bayan. Kung sa tingin nyo po
Kuya Nice, Mr. Nice Guy, makakakuha po kayo ng mga suggestion. I-comment nyo lang po para at least ma-discuss ko din po at mabigay ko po sa inyo yung kaukulang payo na kung gugustuhin po ninyo. Kung katanggap-tanggap po ito sa inyo, marami pong salamat. Kung hindi po katanggap-tanggap ang magiging payo namin sa inyo at hindi nyo tatanggapin sa inyo pong grupo, nasa grupo po kayo ng Solid Duterte, lahat po kayo is one eye with our flag, ibig sabihin, watchman, tagapagbantay laya. Nire-respeto po namin at darating po ang panahon, mahirap pong gawin yung isang bagay na para tayong namamangka sa dalawang ilog. So mananatili po ang mission and vision ng Kuya Ed TV sa Pundasyon ng Taong Bayan na akin pong sinasabi, ang samahan, ang organisasyon, ang kapatiran at ang fraternal na bumubuo po ng isang pundasyon ng mamamayan bilang sanggunian ng mamamayan o taong bayan. Nandito po kami. At wag po kayong mawala ng pag-asa na basta i-ask nyo lamang po at tutulungan po namin kayo. If ever naman po sa kabilang panig ng BBM, kung meron silang mga particular na rangeable na question na ang kapakanan po ay hindi pang sarili kundi para sa taong bayan, bibigyan din po natin ng kaukulang pansin ang kanila pong mga katanungan. Opo. At sa punto pong yan, ay nananalig po ako na darating po ang panahon, magbubunga po yung aming sakripisyo para po sa kapakanan ng taong bayan, para po sa interes ng taong bayan, sa positibo at progresibong programa, sino man pong Pangulo ang ating napupunto. Dahil ang totoo po, sa pagsiservisyo ay yung kanya pong gawa, hindi po ang pangalan. Kaya po sikat ang Duterte kasi may nagawa at may ginagawa at may magagawa. Kung ang punto pong yan ay nakay BBM, may nagawa, may gagawin at may magagawa pa, wala po tayong magiging problema. Basta kami po bilang si Kuya Ed TV, dito po kami sa sentro dahil nandito po ang tinig ng taong bayan. Marami pong salamat, Mr. Nice Guy. Thank you po. Tama po kayo. Sir, hayaan mo ang mga taong nagko-comment ng pangit sa'yo. Sila po yung walang... Ate Susan, wag po kayong mag-alala. Thank you po, thank you po. Duterte, bagsak mga kurako. Nagbibinta ng drugs. Opo, totoo po yan. Okay po, Solid Duterte. Salamat po. Wow! Neutral daw. Aral na aral itong manira. Aral na aral. Dutae mo, sir. Galit-galitan sa quad ko. Nililiis mga tanong sa kanya. Bahala ka, ma'am. Kung ano po ang inyo, sa amin po, kami po, ay ang kapakanan namin ay ang positibong taong bayan, hindi po yung negatibong taong bayan. Bobo kasi mga kaharap, kaya dapat na yun sa kanila. Well, okay po, talaga pong ganun, ma'am. Okay po yan. Turo sa fake news. Erica Monte, hawak ni Kibuloy ang kaluluwa mo. Ha? Paano naging hawak ni Kibuloy? Sino ba si Kibuloy? Diyos ba si Kibuloy? Hawak ni Kibuloy. Tanga. Kung ikaw naniniwala kay Kibuloy na siya ang nagmamay-ari ng kaluluwa, sa'yo yun. Pero sa amin, ang Diyos lamang ang tanging may-ari ng aming kaluluwa at hindi Diyos si Kibuloy. Walang nakasaad. Yung kay Moises nga, hindi ibinigay ang kaluluwa. Yung kay Noah nga, hindi ibinigay ang kaluluwa. Kay Solomon, hindi ibinigay ang kaluluwa. Tapos sasabihin mo, may-ari ng kaluluwa ko, gunggong. Ikaw naman, Erica, kababae mong tao. Tanga yung ano mo. Wag mo sayangin yung ano mo. Walang kwenta. Sikat si Duterte. Bakit di nila itinuloy tumakbo sa Senado? Nag-mayor na lang. Naus na. Okay.
yan ang inyo pong kabatiran at kaalaman. Muli po, ang inyo pong Kuya Ed ay bilis ng oras. Opo, at kakain naman muna ako. Muli po ay nagpapasalamat po ang Kuya Ed sa inyo pong pagtangkilik. Kay Kuya Kiko Drago, thank you very much po at maraming salamat po. At sa puntong to, ang Kuya Ed ay iiwan po sa inyo ang isa pong salita para po sa kapakanan natin pong lahat. Ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basya ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at sa inyo pong mga gifts. Thank you po very much. Kita po ulit tayo bukas. Thank you po, ang Kuya Ed.